Tunay nga ang aming pananalig ay dapat tumibay, lumalim, upang sa ganon ang bawat salita mo sa araw-araw ay maitanim sa aming puso. Panginoon, marami kaming pinagdadaanan ng mga pagsubok sa oras na ito. Ngunit nawa, live kang magpagaling, live kang magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga salita na nagbibigay buhay sa amin. Muli, ang presensya ng Panginoon ay live sa oras na ito. Nawa, ang kanyang espiritu at espiritu natin ay magkaisa. Lumapit tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ang patuloy na habag na ipinagkakaloob mo sa sangkatauhan. Sa mga oras na ito, inilalapit po namin ni Brother Bong Magabat ang aming puso na nagpapakumbaba na maging instrumento mo lamang ng daluyan ng iyong mabuting balita. Lumalapit kami, humihingi kapatawan ng lingkod sa lahat ng mga pagkukulang sa nakalipas na oras. Patalaban mo kami ng karunungan, isang karunungan kamukha kay Haring Solomon, na kung saan ang iyong kalooban lamang masundin. Bigyan po kami ng kabaloob na ikaw ay mapahayag. Itago mo kami sa iyong liwanag, Panginoon. Nawa ang banal na espiritu ay lumuklok sa amin. Puspusin kami, Panginoon, upang sa ganon, ang mga bunga nito ay aming makamtan. Hindi kami karapat-dapat, ngunit maraming salamat sa pagkakataong ibinibigay mo upang kami gamitin bilang instrumento ng iyong tinig. Kayo din po ang aming panalangin sa pakakarinig ng Tuesday Gospel, Panginoon. Sa buong maghapon, maraming nangyari, maraming kapagurang pisikal, pero nawa ang pisikal na kalakasan ang aming makamtan. Live na live kang naghahain ng iyong pagkaing spiritual, Panginoon. Nawa, hindi matapos ang araw na ito na hindi kami makarinig ng isang mabuting balita na nagmumula sa aming Diyos na mabuti. That God is very good all the time. And in Jesus' name, ano po ba ng hadlang, kapagurang pisikal, namang hadlang para makarinig ng mabuting balita? In Jesus' name, kinakasawt ko sa pangalan ng Panginoon Jesus. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Banal na Espiritu, patuloy mong pasukin ang aming mga puso bilang yung templo. Nawa ang mabuting balita sa Tuesday Gospel ay pagbigay sa aming inspirasyon, sapagkat ikaw ang nagbigay buhay sa amin. Nawa mga pag-uusig na darating pa sa aming buhay ay aming makayanan sa tulad mo, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, isa pong pinagpalang araw sa lahat. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita. And of course, ako po si Sister Angelica. Ako po isang Katoliko at ako po ang founder ng
the Word of God since August 5, 2019. At muli, sa oras na ito ay may makakasama po tayo na gagamitin ng Panginoon upang sa ganon ay mapakinggan po natin ang mensahe ng Diyos tungkol sa mga, alam niyo na, mga pag-uusig na darating na kung tutusin talagang dumating. Narinig niyo po ba ako, Brother Bong? Naka-live na po kayo, nakapasok na kayo sa live. Hello? Brother Bong, narinig niyo po ako? Hello? Magsalita po kayo. Palagay ko po, mas mabuti kung tanggalin niyo po yung earphone niyo. Hello? Ayan, kasi hindi po, ayan, hindi po kasi marinig pag may earphone eh. Ganun ba? Ayan po. Opo, ayan ngayon, tinanggal niyo po yung earphone niyo, naririnig na po namin kayo. Naririnig ko na rin kayo. Opo. Sige po, pwede na po kayo magkaroon ng personal opening prayer, tsaka tuloy-tuloy niyo na po pagbabasa ng gospel. Sige po. Dali lang. Iusin ko lang tong sa lugar ko. Makinig po tayo sa Gospel ngayon, Tuesday Gospel, December 26, 2023. At ito po tungkol sa mga coming persecutions na talaga namang nararanasan natin sa buhay natin ngayon. Mga pagsubok, mga pag-uusig, lalo na kapag tayo ay nagbalik loob na po sa Diyos. Hindi mawawala yung pag-uusig. Amen? Sige po. Mag-opening prayer Pwede na po tayo. Yung muli nating alalahanin na tayo nasa banal na presensya ng Panginoon. At nalig tayo, nakasama siya sa oras na ito. Mula natin sa Ama, Espiritu Santo, Amen. Amang mapagmahal, Diyos makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa iyo. Sa araw na ito, tawag. Hariyan ka at ginagabayan mo ang bawat kita. Nawalog sa gabi ito ay punuin mo ang pag-ibig at pamamahala ng bawat dalangin dito na ang lahat ng aming napakinilayang salita mo ay puso ng bawat makapakinig nito. Ikaw na po ang magbahala, Panginoon, parangal sa bawat isa sa amin. Gayun din, lahat ng makikinig, buksan mo ang kanilang mga puso, isipan, at sa panahon ng katotohanan ito. Ikaw, Lord, ay maitaas na parangalan. Truly, Lord God, that everything ng ito ay dalawin namin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, ng Espiritu Santo, kasama ng Birheng Maria, sa walang hanggan. Amen. Pangalan ng Ama. Amen. Oh, nawala. Nawala. Siguro dahil sa internet connection. So, try po natin ulit pasok siya. Yan talaga pagka-live. Minsan napuputol po. Pero sa awa ng Diyos, makakapasok din po si Brother Bong Mangabat. Ayan. Nawala eh. Okay, pasok natin siya uli. Okay. Maraming gumagamit siguro ng internet ngayon, no? Kasi walang pasok eh. Ayan, naputol po, naputol. Pwede na po kayo magtuloy. Ang ating pong ebanghelyo ay ayon sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 10 verse 17 to 22. Sinabi ni Jesus alagad, ingat kayo, may mga tatakot sa inyo sa mga hukuman at takot kayo sa mga sinasabi. Dahil sa at kayo sa mga pastor at mga hari at magtapat sa harapan nila at ng mga hindi. Kayo bagta tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin pagdating ng
oras ito'y pagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama at sasalita sa pamamagitan ninyo. Pagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Papopootan kayong lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin. Sa Kristo. Yan. Gandang gabi, Sister Angelica. Opo. Good evening din po. Itong ating ebanghelyo, mapapansin mo, kahapon ang saya-saya. No? It's all about Christmas Day. Yung ganun, yung kabutihan ng Diyos ay talagang napakahiwaga. Kasi kung titingnan natin, hapon, Pasko, sayahan. Tapos ngayon, ang ebanghelyo, it's about persecution. Ang unang pagbasa natin ngayon kasi ay ang sa gawa ng mga apostol. Makikita mo rito yung si San Esteban, no? Si Saint Stephen, the first martyr of our church. Bakit kaya gano'n? Dito pinapakita na hindi natatapos ang kaligayahan sa pagsilang. Ang sinasabi rito, may katapusan ang lahat ng sinasabi. Sa katapusan, mga bagay na nangyayari sa mundo. Kung makikita natin ni Esteban, talagang dahil nagsasabi siya ng katotohanan, na-persecute siya. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagbato. Siya rin yung nagsabi, siya yung bago. Katapos namatay ni Jesus, siya rin yung nagsabi na, Panginoon, sa iyong mga kamay, hinahabilin ko ang aking kaluluwa. Ang ganda ng katagang yan dahil nagsasaad Diyos yung pag-asa na papatunay ng Diyos, hindi ka niya pababaya, hindi ka niya iiwan, ere, akala mo lang katapusan, hindi pa tapos yung kwento ng buhay. Siguro, a personal reflection natin sa gabing ito. It's all about persecution. It's all about trials, tribulations sa buhay. Pero madali kasi nagsasabing praise the Lord. Answered prayer. Thank you, Lord. Nagpapala. Konting dasal mo, prayer ka. But the real thing na sabi is paano na kung kapaligtaran mo na ngayon? Example, hinihingi ka ng kagalingan, sakit, tumubli yung gas. Hinihingi ka ng maraming blessing, pero lalong mahirap dumating siya. Pero minsan doon pa, hindi ko naman kailangan pang subukin ng Panginoon dahil kilala niya tayong lahat. Pero the right thing for me is siguro inaalaw niya, napahintulutan niyang mangyari sa mga bagay na nakikita natin na nagsasabi na kahit dumadaan ka rin sa mga persecution mo sa buhay, may pag-asa tatapos at matatapos. Kaya nga, ang sinasaad mo sa Ebanghelyo, kung dadalhin ka, lilitising ka, hindi ikaw yung magsasalita, hindi ikaw yung hindi ang banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo na kayong gagabay sa iyo kung ano yung sasabihin mo. Pero ang Espiritu Santo, ang kanyang karakteristik ay katotohanan. Nagsasabi, ito yung totoo, ito yung kahit na masaktan na yung masasaktan. Parang mga propeta.
ang pagiging propeta kasi I think ito yung nagbibigay ng mensahe sa mga tao na kahit hindi nila gusto yung sinasabi pero masasaktan ka eh. Masakit kayo magsalita ang isang tunay na propeta. Hindi ka yung parang inaalo-alo lang dahil kaibigan mo. Siguro maganda sa buhay natin, mga kapatid, yung tingnan din natin sa mga kaibigan natin, sila ba ay nagiging propeta sa atin? Kasi minsan bagay na gusto mo yung ikaw lang yung masusunod. Kaibigan na ang karap parang isang propeta sa buhay mo. Ito yung nagsasabi ng katotohanan. At masakit. Tinanggap mo yun, doon ka lalaya. Doon mo mapapatunayan, marirealize. Kaya ano, oo nga talaga yung sabi ng kaibigan. Kaya ang isang para sa akin po, ang isang tunay na kaibigan, yung nagpapamukha yung kamalian. Parang ang sinasabi rin dito, yung sinabi ni Stephen sa tao na ang Diyos na nagitan ni Jesus Cristo ay tunay na nandiyan talaga. Nagalit sila. Nagalit sila na buhay ni Jesus. Pero hindi nila matanggap yun. Kasi ang pagkakilala nila ay vision na napalaya kami sa kamay ng mga imperyo ng Romano. Kasi during that time, Roman Empire, yung talagang kaya meron silang sariling vested interest. Meron nilang nakita na saan sila parang kakaisa. Kaya ang maganda nito, sinabi ng taong ito, yung katotohanan. Kaya siguro yung sa buhay natin, pang araw-araw lang natin panamuhay. May mga pagkakataon na maganda yung pag-preach natin, pag-share ng Word of God. But, yan ever, sanity, friendship, family, pamilya. So, sa mga hindi po gaano lang nakakilala sa akin, Brother Bongko ko, hindi lang siya isang tagapagpahayag o pag-share ng Word of God sa ibang community, kundi ang kaya na pagkakakilala ko sa sarili ko at ito rin yung personal na panayam is take care of family. Kasi po, kahit na 2007, after nung nag-provide ay ako na yung nag-alap. Si mama, iba yung case niya. Kasi last 2012, ay na-opera siya sa colon cancer stage 2. Kaya meron siya colostomy. Tapos noong 2018 naman, na-opera naman siya sa tinamaan naman ng GBS, yung Guillain-Barré syndrome. Kaya hindi na siya makatayo. Higa. Kaya nga ngayon nakaupo siya nanonood ng TV. Pero ibig sabihin, as a caregiver, na parang naano ko yun na dumaan na ako. Ang pagiging caregiver pala ay unang dapat mong alagaan ay ang iyong mahal sa buhay, which is your parents, especially your mother. Big challenge for us. Sa akin, yung parang tunay na nangyayari sa buhay. Hindi ako makakasabi na kailangan mo i-honor. Doon nasa 10 Commandments yan, the third commandment, honor your father and mother. Pero hindi doon nagkasamparin kay do it out of love. Don't do it out of obligation. So, obligation lang. Naiinis ko eh. Although dumating talaga ng punto na parang napagod ka araw-araw. Nagluluto. Sorry po sa yung
piwi at yung dumi. Paliguan mo. Yan sa CR. That's the essence of life. Siguro every other day, ganun. 83 na po yung mother ko. And ang maganda nito, yung biyanan ko, mother-in-law ko, kasama ko rin dito ngayon sa bahay. Yung misis ko naman ang nag-aalaga sa kanya. Parehas kami. Nag-aalaga kami namin mga baby. Pero yung challenge sa buhay, na kailangan mong yakatin, kailangan mong ipagpasalamat sa Diyos, kailangan mong tanggapin na dadaan ka't dadaan. Kung hanggang kailan, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Kaya nga ngayon, I live it one day at a time. Ito nga, sabi nga natin, every kissing is a blessing. Pero, ipagpasalamat dahil makakakilos ka, mapapakain. Life is short. Ilang po ang buhay. Huwag natin gaanong gawing komplikado. Sabi nga gano'n, yung pagod, pwede mong ipagpahinga. Pwede mo namang tulog ka, pagka inuntok ka, pag nagutom ka, kumain. Huwag lang natin gaanong abisuhin yung katawan na, yes, important, system of that. Gaya ng sinasabi may mga constitutions. Pero kung kasama mo sa ito, malalampasan mo. Siguro yung unang pinaka main essence, lagi kong binabanggit, that everything is grace. Everything. Lahat ay grasya. Maganda man ito o hindi gaanong maganda, grasya pa rin ng Panginoon. Nagkasakit man o grasya pa rin. Nawalan ka man o nagkaroon, grasya pa rin ng Panginoon. Kaya, siguro yun yung sabi ko, Sis Angelica, na itong gospel natin, it reminds us to be firm in our faith. Na kahit dumadaan ka sa bagyo, mga persecution sa buhay, even to the point of death, sana hindi mo i-give up yung faith natin. Hindi natin sabihin na ayoko na Lord. Kasi kahit kailan hindi tayo inaayawan ng Diyos. Kahit na alam mo marami tayong kapalpakan, marami tayong kahinaan, marami tayong pero still, the mercy and grace of God is sufficient for us. Talagang grabe si Lord. Yung pagmamahal niya, hindi mo talaga maaarap. Hindi mo bakit Lord, bakit? May mga tanong nga bakit ako pa. Tulad ngayon, itong gabi, pinagninilayan ko, daming mga preachers. Bakit? So pa po. After 2 months, pinapakita rito the real essence of life. Talagang merong kamatayan. Yung pagsilang, ngayon naman, kamatayan ni Esteban. Para bang, feeling ko nga parang, si Lord parang basag trip. Sabi ko, David, basag trip. Bakit? Ang saya-saya kahapon eh. Tapos pagdating ngayon, lumipas lang isang araw, ang tungkol sa persecution, tungkol sa kamatayan ni Esteban. Parang nabito kasi yan. Pero it is the essence of creed, no? Yung baby Jesus na nakikita natin sa creed. Pinakita rin dito. Darating sa passion, death, and resurrection. Tayo rin, din. Kaya talagang everything is great. Everything. Siguro yung lang muna kung Sis Angelica, meron pa po tayo na mapag-uusapan. Kwento na naman o magkwentuhan. Bless. Ayun nga po. Bali po, Brother Bong, dapat siguro i-share natin na bilang mga lingkod ng Diyos, kapag tayo ba naglingkod sa Panginoon, exempted ba tayo sa mga pag-uusig? Yes, oo. Yun din ang minsan na connotation ng pag sinabing lingkod ka na ng Panginoon, ay para bang free ka na. No, hindi. Hindi.
Minsan nga nagdodoble to eh. Minsan nga hindi lang doble, triple to eh. Side by side may mga persecutions na nangyayari. Isang tunay na lingkod kasi hindi lang siya naglilingkod out of convenience. Even to the point, even to the point na ibibigay mo talaga yung buhay. Hindi ka may doon sa persecution. Sabi nga, di ba, pag bigay tayo ng 3 P's, yung time, talent, treasure, bumabalik sa atin yan. Minsan 5 P's pa eh. Trouble, population, balance, test in life, yung mga tingin na parang sukuan mo na lang. Pero ang maganda nito, may kaya gano'n, yung buhay, parang gulong yun eh. Dalawang gulong, sabay na umiikot. Yung kabilang gulong, siguro negative. Gulong positive yun sa buhay. Yun yung mga pag-asa, mga triumph mo sa buhay. Pero ikaw, nasa gitna. Ngayon, ang desisyon kung saan ka titingin, lagi ha, hindi ko sinabing tingnan mo lang lagi yung positive. Minsan-minsan kasi sa negative, nakakakuha ka rin doon ng aral para maging positive. Pagka masyado ka nakasuko sa negative will mo, doon sa negative na gulong mo, kakainin ka nun eh. Ang ibig sabihin, tingnan mo yung mga promises sa'yo ni Lord. In spite of those trials, in spite of those persecutions na nangyayari. Kasi minsan meron tayong kiniklaim, sinusubok ako ng Panginoon. Ganun, without tayo sa ganung salita. Kasi kilala naman talaga tayo ng Diyos. Minsan, yung mga persecutions na dumadaan sa minsan persecution, kukuha ng katigasan ng ulo natin. Example, nagkasakit ka, malubang ka. Kasi inabuso Yossi ka ng Yossi. Ano yung direction ng magiging resulta? Kadiri. Kasakit ka. Magkaroon ka ng sakit ng aga, o magkaroon ka ng mga sakit. Diba? Pero yung sakit na may pinagmulan, yun ang ibig ko sabihin. Persecutions na sinasabi natin minsan, baka mamaya tayo rin ang may gawa dahil hindi natin sinunod yung kalooban talaga ng Diyos. Minsan doon natin purify motibo yung ginagawa. Na motibo natin, ang tingin natin, naglingkod tayo sa Panginoon. Dapat maging totoo lang tayo na kasama talaga yun. Sabay yun eh. Sabay na umiikot yung pagpapala ng tsaka yung mga negative na nangyayari sa buhay. Kaya maganda mas marami ka dapat titig o tingin doon positive na nangyayari. Kasi tayo yung nagpagyan. Kaya nga po, di ba? Kaya di ba po sa buhay natin, pag sa buhay ng pananampalataya, napapansin natin na araw-araw merong mga pagsubok na dumadating sa atin. Minsan nga yung pagsubok unexpected pa, di po ba? Yes. Yes. Totoo yan. Kaya kailangan talagang lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Para sa ganun, pag dumadating yung mga pagsubok, yung mga pag-uusig, kasi pag nagbalik loob po tayo sa Diyos, di po ba, ang number one natin kalaban, sarili natin eh. Yung mga kahinaan natin, nababaguhin natin para sa Panginoon. Yes. Sabi nga ganun, sister, you cannot give what you don't have. Kailangan meron ka muna nun. Unang-una nga, sabi nga ganun, unang-una mong patawarin mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo napatawad yung sarili mo, tayo ka, yung mga nang argad ng tao, madali mo. Pero kung nandiyan yung sarili mo na hindi mo pagkakatawa, parang kayo mo lang napatawad. Kailangan na muna yung kapatawaran talaga sa buhay mo. Para makapatawad ka ng tao. Yun yung sinasabi. Yung persecution, tumataan,
Yes, meron ka lang. Lalo naging kapag lingkod ka na ng bakasyon. Dahil ako na-experience ko, meron kami sa umaga, meron akong group, ang tawag sa amin, group ng gabay. Yung alas 7 na rin, may Zoom, basa yung first reading, may reflection din sa gabay. Sabay na yun, doon kami umaabot kami minsan, di ba lang time limit eh. Yung iba nandun na sa trabaho nila. Yung iba naman talagang mga negosyante. Ako caregiver nga ako mama. Habang nag-aayos ako ng pagkain, nakikinig ako. Pero nakakatulong sa akin. Kasi hindi araw, salita ng Diyos yung marito. Kasi karamihan ko lalaki lang, mga lalaki. Pero may mga babae pero hindi sila nagsishare. Kikinig lang din sila. Somehow, sa buong araw, marami darating ng mga unexpected health contribution. Pero dahil nakakamina, alagin. Pwede yung labanan. O sabi nga ganun, ang Diyos ang lalaban ko. Talagang salita ng Diyos. Yung mapapatuloy, talagang siya ang magdadala sa buong araw ng tapos another. Okay. So, Brother Bong, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong reflection para sa Tuesday Gospel. Thank you po. Thank you. Amen. So, yan po si Brother Bong Mangabat. Pwede na po kayong mag-out o umalis sa live. Meron po yatang pipindutin dyan sa cellphone nyo, kung ano man yung gamit nyo, para po kayo ay ma-remove. Amen. So, kamukha po ng sinabi ni Brother Bong na kailangan we have to stand firm. Kailangan panindigan natin kung ano man yung paniniwala natin when it comes to Word of God. Kasi talagang hindi madali eh. Hindi talaga madali na kapag ikaw ay nakakilala sa Diyos, nagbalik loob, ayun na, darating na talaga yung totoong problema. Dahil ang magiging kalaban mo ang iyong sarili, tatalikuran mo yung mga bagay na dati mong nakagawian, naging buhay mo para sa Panginoon. Pero wag po natin kakalimutan na ang pagsubok, normal lang yan. Walang taong walang pagsubok. Kahit yung pinakamayamang tao, may pagsubok. Ang maganda lang siguro ang gawin natin sa pagsubok, isipin natin yung sinabi ng Panginoon na, o ng Biblia na, ang ating pananampalataya ay dinadalisay na parang ginto upang sa ganun malaman kung ito'y tunay. Sige lang, pasok lang ng pasok yung mga pagsubok sa ating buhay. Dapat yun maging matatag tayo, hindi tayo pabagsakin. Upang sa ganun, sabi nga no, doon sa pinakaano ng gospel, ngunit ang nagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. So talagang bawat araw, no, ituring nating last day. Para yung pagtitiis natin, pagtuloy-tuloy. Tsaka, kung napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang mga pag-uusig sa Kanya, kahit perfectong Diyos na siya na nagkatawang tao, tayo din, kaya din natin yun. Huwag lang tayong bibitaw sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan. At we always remember that mapalad ang mga taong pinag-uusig dahil sa salita ng Diyos, dahil sa Panginoon. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, muli marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na tunay nga na halos araw-araw, no, iba't ibang pagsubok ang aming hinaharap. Ngunit nananalig kami, Panginoon, na ang pagsubok na ito ay magpatatag sa aming pananampalataya sa Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, na ang mga pagsubok na dumating sa amin ay ang iyong mga salita ang aming maging sandata upang ito ay mapagtagumpayan. Walang pagsubok na dumating sa amin na hindi namin kaya sapagkat ito ay dinanas lahat ng tao. At alam namin ikaw ay tapat na Diyos. At pagdating ng pagsubok sa aming buhay, bibigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Mga pangako mo sa iyong mga salita na kapag aming sinunod,
Bigyan mo kami ng gantimpala. Tutuparin mo ang iyong mga pangako. Yes, Lord, idinadalangin ko ang mga taong patuloy pa rin nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Mga taong halos bumigay na para bang wala nang Diyos na aasahan. Yes, Lord, sa pagkakataon to, sa oras na ito, magpagaling ka online. Ang iyong espiritu ay puspusin mo sila upang mabigyan ng linaw ang kanilang isipan, ang aming isipan. Na lagi ka lang dyan. Lumapit kami at pahinga. Sapagkat ikaw isang Diyos na nagbibigay ng comfort. Isang Diyos na nakikinig sa mga hinaing namin sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, ang mga taong sinusubok, ang pasensya, sinusubok, ang kanilang mga nalalaman sa mundo, sa kanilang buhay, mga mag-asawang nasusubok ang pagsasama, mga anak na nasusubok sa kanilang pag-aaral, ang lahat mo ng tao sa mundo, Panginoon, na nalulugmok sa pagsubok, in Jesus' name, dalhin namin ang iyong mabuting balita. Sapagkat kahit ikaw, Panginoong Yesus, ay sinubok, ngunit ikaw ay isang victorious God. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa atang masama. Hallelujah, hallelujah. Muli, Panginoon, patatagin mo kami, mabuhay kami, maging gabay namin ang iyong salita. At lahat ng mga taong may karamdaman, physical, in Jesus' name, pero ang karamdamang spiritual ang higit na gusto ng Diyos na bigyan ng kalunan. Patubayan po ang Facebook Live na ito, ang iyong bang lingkod, lagi mong ingatan, bigyan ng karunungan, bigyan ng kababaang loob. At ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo na kami ay dapat maging matatag sa mga iba't ibang pag-uusig na minsan hindi pa namin inaasahan. So, kung hindi niyo po na umpisahan ang Facebook Live na ito, pwede po kayong pumunta sa aking Facebook account. Nandun po yung simula ng gospel. Actually, kanina umaga, nagbigay po ako ng reflection tungkol dito sa ating gospel. So, meron po itong part 1. Tignan nyo na lang po sa Facebook ko, no? Tapos ito po yung part 2. So, okay, punta po kayo sa YouTube channel ko po, pa-subscribe na lang para balang araw mag-live po tayo sa YouTube, sa TikTok. Amen. Kailangan mag-viral yung salita ng Panginoon. At kung meron po kayong prayer request, meron po kayong gusto nyo i-add ko kayo, kakilala nyo, i-PM nyo ako para isama ko po kayo sa aming group chat para updated po kayo. At pakishare na lang po ang Daily Gospel for the glory of the Lord. Amen. And of course, kung lolobin ng Diyos ang December 26, Wednesday Gospel, ang makakasama po natin ay si Sister Angelica Guevara. 2:00 po tayo ng hapon kasi po tayo ay nasa Canada po siya, nasa Pilipinas po tayo. So ginamit niya yung oras nating 2:00. Hindi ko lang alam kung anong oras sa kanila doon. Upang sa ganun, magamit si Sister Angelica Guevara ng Panginoon sa ninilay ng Wednesday Gospel po bukas. And of course, ang Friday Gospel, December 29, si Brother Jerry na dati. Of course, ang Great Commission, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ibig sabihin, tunay nga na
dapat nating ibahagi ang mabuting balita para yung mga tao, mga Facebook friends natin na dumadana sa may iba't ibang klaseng pagsubok, pag-uusig, ay malaman nila na ito'y parte lamang ng ating buhay na dapat nating pagtagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoon. And of course, ang Word of God, Daily Gospel ay mula Monday to Saturday, alas 6 ng gabi at Sunday, alas 6 ng umaga. So, depende na lang po sa guest preacher natin kung anong oras sila pwede, nag-a-adjust po tayo ng oras. O kaya, ako minsan nag-a-adjust ako ng oras. Pero usually, alas 6 po yan ng gabi. At of course, sana maging bahagi ng ating araw-araw na buhay, yung makarinig tayo ng gospel. Hindi lang siya Sunday, kundi everyday. Kasi sabi nga ng Panginoong Yesus, di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. At tulad nga ng mensahe ng Panginoon, ang mananatiling tapat ang siyang maliligtas. Sapagkat anuman ang problema o pagsubok na meron tayo ngayon, alam nating may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong hindi ng Diyos ang sama ko. Alam kong hindi ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong hindi ng Diyos ang sama ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan kaniya, ang makasama ng Diyos ay tunay.
mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Muli, ang lolobin ng Diyos, inibitahan po kayo ng Word of God. Bukas po, 2:00 ng hapon. Kasama po natin si Sister Angelica Guevara from Canada. So, isa po siyang mangangaral. Tagal na rin mangangaral, no? So, gagamitin po siya ng Panginoon. And of course, maraming po salamat. Huwag niyo kakalimutang magdasal bago matulog, humingi ng tawad, magpasalamat sa Panginoon. And to God be the glory.